So, good day everyone. My name is Thea Evaluate. Ang itatopic or itatakil ko ngayong araw na to ay linear programming, maximization model. So, may dalawang model akong i-discuss which is maximization and minimization. Pero itong video muna na to is maximization. Ang method na gagamitin ay graphical method. Okay. So, ito yung ating problem. Yan. Ang ating problem ay Glenn is the production manager of Unilever Philippines, and he wants to determine the production mix that will result to maximum profit. The data is summarized on the table. So, yung ating table ay nasa next slide. 3 processes are needed to consider in doing the production. Ito yung 3 process. Yung mixing, bottling, and packing. They will earn $5 for every case of the men's deodorant produced and $7 for every case of the women's deodorant produced. So, ito yung question. How many cases of the men's deodorant and the women's deodorant should be produced per day to maximize profit? And how much is the total profit? So, ayan yung ating isa-solve mamaya sa araw na ito. So, ito yung table na sinasabi ko sa inyo. So, ito yung table. May process or product tayo. Minutes per case, sign, and minutes per day. So, sa kabuuan na ito, may table tayo para sa men's deodorant and women's deodorant. So, ito yung tatlong process na sinabi ko kanina. Yung mixing, bottling, and packing. Ito yung sa men's, 5, 8, and 10. So, sa women's naman, sa mixing naman is 10, bottling is 8, and 5. Tapos yung profit per case, 5 and 7. So, yung sa inyong gagamitin natin is less than or equal. Itong tatlong to. Then naman sa profit per case is equal. For minutes per day is 110 para sa mixing. So, 96 para sa bottling and packing is 100. So, ito yung step 1. Objective. So, yung objectives or yung max, say is 5x sub 1 plus 7x sub 2. So, ito yon yung kanina, yung profit per case. Ito, yung dalawang yan. So, ito naman, mixing constraint natin ay 5x sub 1 plus 10x sub 2 less than or equal to 110. So, itong linya na to. Itong 5x sub 1 is for men. Ito namang 10x sub 2 is for women. So, ito yung minute per day. So, sa bottling naman is 8x sub 1 plus 8x sub 2 less than or equals 96. Sa packing constraints or ay 10x sub 1 plus 5x sub 2 less than or equals 100. So, may non-negativity constraint tayo dito, which is yung sa men's x sub 1 and sa women's x sub 2 greater than or equal 0. Yan. So, step 2 is mixing constraint. So, ito yon. Yung mixing constraint natin ay nandito na. So, ilalagay lang natin dito. Ito yung isusolve natin ngayon. 5x sub 1 plus 10x sub 2 less than or equals 110. So, kung naaral nyo or napag-aralan nyo na nung high school pa lang kayo, yung basic integral, madali na lang sa inyo. So, ito yung parang ililipat or papalitan mo yung value. So, let x sub 1 equal 0. So, yung x sub 1 naman natin dito is katabi ng 5. So, maging 0 talaga siya. Kasi nga, let x sub 1 equal 0. Plus 10x sub 2 equals 110. Yan. So, sa ano to is solve natin siya. So, itong x, 5 times 0 is wala na to. Itong 10x sub 2, di-divide natin siya sa 10. So, para ma-cancel siya.
or mawala sa landas yung ano. Ito. Yan. Tapos, 410 divided by 10, which is 11. Dito naman. Yan, 11. Yung x sub 2 natin is 11. So, let x sub 2 equal 0 naman tayo. 5x. So, papalitan naman natin yung x sub 2 ng 0. So, kung kanina x sub 1, pinalitan ng 0. Ngayon naman, x sub 2. So, yung 10 times 0 is wala na yan. Matik na 0 na yan. Tapos itong 5x sub 1, di-divide natin sa 5. Para ma-cancel or ma-edit na to. At matira na lang tong x sub 1. So, ito na lang. 410 divided by 5, which is 22. Ang x sub 1 natin ay 22. So, ang coordinates or natin ay 22, 0. Ang next naman natin isosolve ay ayan, battling. So, delete ko lang to. Sinulat ko kanina. Yan. Sa battling naman ay yung kanina, kung kanina nakita natin yung table, ito naman yung table, yung formula or ano niya. 8 x sub 1 plus 8 x sub 2 less than or equal 96. Ulitin lang rin natin yung process ng mixing. So, puro tayo ngayong let muna. Puro let muna tayo ngayong solving muna natin. Puro basic ano muna tayo. So, ayan. Let x sub 1 equal 0. Cancel tong 8 times 0, which is 0 naman. Plus 8 x sub 2 equals 96. So, para ma-cancel yung ano, or mawala sa landas natin yung 8, di-divide natin siya sa 8. So, cancel na to. Matitira na lang to. X sub 2. Di-divide natin tong dalawa. 96 divided by 8, which is 12. So, ang coordinates natin ay 0, 12. Sa let x sub 2 naman is 0. Yan. Ganun na rin. Sa may, una rin. Matik na 0 na to. Di-divide natin siya sa 8. Matitira na lang, x sub 1, 96 divided by 8, which is 12. So, ang coordinate natin ay 12, 0. Yan. Tapos, ang next naman natin ay yung packing. Ayan. Ito yung packing constraint, yung formula niya. 10x sub 1 plus 5x sub 2 less than or equals 100. So, let x sub 1 equals 0. So, 0 na to. Matitira na lang is 5x sub 2 equals 100. So, para mawala yung 5, divide natin siya sa sarili niya, which is 5. X sub 2 na lang natira. 100 divided by 5, which is 20. So, ang coordinate natin ay 0, 20. Let x sub 2 equals 0. So, ulit-ulit lang rin to. Kahit rin sa minimization, ganito rin yung gagawin na rin natin. So, since maximization muna tayo, dito muna tayo mag-focus. So, 10x sub 1 equals 100 since 0 naman na to. So, di-divide natin sa sarili niyang 10. So, cancel. X sub 1. 100 divided by 10. 10. 10 lang. So, ang coordinate natin ay 10, 0. So, anong next step nito? So, ang next step nito ay ang next step natin ay yan. Mag-graph na tayo. So, yung coordinate natin kanina ay lagay ko. Lagay ko dito yung coordinate natin para madali na lang natin iyan.
So, yung sa mixing row ay, ang coordinate natin ay sa x sub 1 ay 22, 0. Sa x sub 2 naman ay 0, 11. Ayan, ito yung ilalagay natin sa graph natin mamaya. Ilagay muna natin para madali na lang natin ilagay sa graph at hindi na tayo magpapalipat-lipat ng slide na. Sa battling naman is sa x sub 1 ay 12, 0. Sa x sub 2 naman ay 0, 12. Sa packing naman is, yun sa packing natin, kanina, 10, 0. Coordinates ng x sub 1. Sa x sub 2 naman ay 0, 20. Ayan. Ayan lang yung anin natin. I-graph natin to para makita rin natin kung anong itsura niya sa graph. So, ito na. So, ang ating graph ay linya natin ng kulay white. Yan. Since ang dito yung x sub 2, dito yung x sub 1. Nakikita ba to? Palitan natin ang black. Yan. So, asan, ay, wait, mali. One. So, asan dito yung x sub 1? Yung x sub 2. So, ito yung x sub 1 natin. Yan natin ilalagay yung dito. So, yung x sub 2 naman natin ay dito. Yan. So, ang una ay lagyan natin siya ng linya. I-block ko na nga lang rin ito. Baka hindi makita yung ulan. Yan. Pinakamataas ay pinakamataas dito sa x sub 2 ay 20. Yan. Bytos natin. Para hirap mag-drawing kapag mouse yung gamit. Ito 0. Sa corner na yan. Yan. 2. 14. Yan. Gawin na natin 22. Dito naman, ganun rin. 2. Yan. 24. Hanggang 24 lang siguro. Ito. Yan. I-graph na natin siya. So, color red muna gamitin natin. Color red para sa mixing. So, ang x sub 1 natin raw ay 22. So, dito natin siya ilalagay. Idadat natin siya. Since 0, 22, ay 22, 0 siya, di ba? Ang x sub 2 naman natin ay 11. Asan ba dito yung 11? So, nandito siya sa may pagitan ng 10 at 12. Lagyan na lang natin siya ng 11. Yan. Red.
So, ito yung 11 natin. Tapos, ang gagawin natin ay pagkukunikin natin sila ang dalawa. Yan. Kunyari, straight yung line ko. So, sa bottling naman ay kulay yellow. Para makita rin natin yung hindi pala kita yung yellow, no? Hindi mo maganda color. Ito na lang, dark red. Yan, dark red. So, yung sa bottling raw, yung X sub 1 niya ay 12. Ito. Sa X sub 2 naman niya ay 12 rin. Sa ibabaw, no? 11. Syempre. Connect natin. Yan. Mapapansin nyo, overlap or tumama sila sa isa't isa, nag-intersect. Ito naman packing is, try natin yung green. Kita ba yung green? Yan. Yung X sub 1 raw niya ay 10. Ang X sub 2 naman niya ay 20. 0.20. Lagyan rin pala natin ng palatandaan para makita kung anong line niya. Ayan, P, packing. Sa bottling naman ito. Para pag nag-solve rin tayo ng profit or madali lang rin natin makita sa ating yung natin. So, sa mixing naman ay kulay red yung gamit ko kanina. M2. So, ayan. Asan yung visible region dito? So, since maximization tayo, kailangan nating hanapin yung pinaka less or na produce pero mataas yung kita natin. So, yung corner points natin ay 4. Bakit 4? Ito yun. Ito. Gamitan natin siya ng white naman. Siguro naman kita natin. Ito yung unang point. Corner point. Ito yung pangalawa, since nag-intersect sila. Ito yung pangatlo. At ito yung pang-4. Yan. Ayan yung corner point. Kailangan natin kunin yung corner point para i-substitute mamaya sa objective. Yan yung corner point. So, asan yung visible region dyan? Ito po yung visible region. Yan. So, ating i-solve ngayon. Wait lang. Lagyan pala natin siya ng letter para sa corner point na natin. Kasi kukunin natin pala yung profit, no? So, ito yung corner A. Ito na yung corner A. Or point A. Ito yung point B. Ito yung point C. At ito yung point D. Alamin natin. So, yung max natin kanina, di ba? Is 5.7. So, max day equals 5x sub 1 plus 7x sub 2. Ayan yung max natin, di ba? Or yung profit per case na natin. So, yung point A, or yung corner A, so, ano yung coordinate niya? Since yung corner A is nandito siya sa may x sub 2, so, 0 na yung x sub 1 niya. Nakalagay siya sa 11. Yan. So, ang gagamitin natin formula is yung 5x sub 1 plus 7x sub 2. So, papalitan natin yung x sub 1. Ito yung mga value niya. Pati yung x sub 2. Ito. So, 5 times 0 is 0. Diba? So, hindi na rin natin isama. Hindi ko na rin ika-cancel para hindi na rin mahirap. So, 7 times 11. Yan. So, ilan yung profit dito? 7 times 11 is
$77. Ayan yung point A. So, sa point, di naman tayo. Para hindi rin mahirap. Kasi, mamaya natin isolve yung point B and C since nag-intersect. May intersect silang dalawa. So, medyo mahaba yung solving na yan kahit pa paano. So, dito muna tayo sa madali lang sa may 0. So, ito yung 0. Sa point D, and anin natin yung point D naman. So, yung point D naman is, dito natin lagay. Ano yung coordinate na point D? Ang point D natin na coordinate ay, itong x sub 1 is 10, since nakalagay siya sa 10. At ang x sub 2 naman niya ay 0. Ang formula na gagamitin ulit natin ay, ito, max A. Ito. Yan yung pang-solve natin para makuha natin yung profit or yung total profit na itong mga point or corner na to. So, transfer or lagyan natin yan. Yung x sub 1 natin raw dito sa point D ay 10 plus 7 times 0. So, 7 times 0 is 0. Ang isusolve na lang natin ay yung 5 times 10. So, ang profit natin or ang value na itong point D ay $50. Ayan yung $50. So, ano yung mas mataas na profit? Sa point A. Ayan, point A. So, medyo tagilid na rin tong point B. So, yung point nawala. Nawala yung Hindi ko sadya. So, ulitin na lang natin yung point A, no? Since nawala siya. Dali lang naman siya. So, yung max A, kailangan para makita natin. So, yung max A raw is 5x1 plus 2. Yung point B, ay point A, 0, 11. Yan. Yan. Ayan yung point A. So, ang ating isusolve or next na isusolve ay yung point B. Ito, medyo, medyo complicated siya kasi dalawang formula or natin, ilalagay natin or isusolve. Next. Dito natin lagay. Ang point B natin ay nag-intersect raw. Yan. Saan siya nag-intersect? Dito siya nag-intersect. So, dito siya sa mixing and sa bottling. Yan. M and B. Lagyan natin yan. So, hindi natin alam yung coordinate, no? Susunod natin yung para makita natin or makuha natin yung coordinate na kailangan natin. So, yung yung sa mixing row na formula ay, ano yung formula kanina sa 5x1 plus 10 x sub 2 less than or equal 110. Yan. Ayan siya. Sa bottling naman ay 8 sub 1, 8x sub 1 plus 8x sub 2 less than or equal 96. Ayan. So, kailangan dito sa isang to, sa isang x sub 1 or x sub 2, kailangan may makancel sa kanila. Para may matirang, matirang
So, i-times natin siya sa sariling or sa opposite. Ayan. Sige, try natin sa opposite. Ito, positive 10. So, ito, negative 8. Yan. Lagyan na lang natin ng ganito. Para hindi, So, negative 8 times 5 is negative 40. X sub 1. Negative 8 times 10 is negative 80. X sub 2. Less than or equal negative 880. Ito naman sa baba is 10 times 8, 80. 80x sub 1 plus 8 times 10 is 80 x sub 2 less than or equals 960. Tama ba? 960. 960. So, makikita natin na may positive at negative. Ibig sabihin nun, cancel na yung 80 x sub 2. Mamaya ika-cancel ko since hindi pa naman tapos. So, negative 40 minus 80 is 40x sub 1. Since mas mataas yung mas mataas yung positive. So, equals negative 880 minus 960 is 80. Positive 80. Since 960 is mas mataas positive. I-divide natin siya saan natin siya i-divide? Sa 40. Para matanggal na yung 40 dito sa x sub 1. So, ang matitira na lang dito ay x sub 1 equals 80 divided by 40 is 2. Ayan. Ayan yung sa x sub 1 natin ng point B or ng mixing and bottling. So, para makita natin or cancel na lang natin to. So, 0 naman na kasi siya. So, yan. Ito rin, cancel kasi x sub 1 na lang natira. Next naman natin i-solve ay yung, anong next na i-solve? Yung x sub 2. So, kukuha lang tayo or substitute to any. Mamimili tayo ng dito sa dalawang equation. Papalitan lang natin ng value yung x sub 1. So, piliin natin yung ito. Piliin natin yan. Ito ko lalagay. Diba? Dito na lang. Yan. So, yung 5 row, yung x sub 1 row dito is papalitan ng 2. Yan. Plus 10 x sub 2 less than or equal 110. Yan. 5 times 2 is 10 plus 10x sub 2 less than or equals 110. So, yung 10, ita-transfer natin siya sa 110. So, matitira na lang dito sa side is 10x sub 2 less than or equals 110 minus. Since positive siya dun sa left side, since nilipat natin siya sa right side, magiging negative 10 na siya. Yan. I-divide natin siya. Minus muna tayo. 10 x sub 2 less than or equals 110 minus 10 is 100. So, di-divide natin siya saan natin siya di-divide? Sa 10. Yan. Ang matitira na lang dito is x sub 2. So, 100 divided by 10 is 10. Ayan yung ating x sub 2. Ayan. Cancel natin para makita natin kung saan. Yan. Cancel, x sub 2 na lang. No? Ang next naman ay yung ito. Gagamitin na natin tong solution natin sa max profit. Para makuha natin, since nakuha natin yung x sub 1 and x sub 2 ng point B. So, yung point B raw na coordinate
ay, ang x sub 2 natin ay 2, yung x sub 2 natin ay 10. Yan. Ang formula na gagamitin, yung kanina, yung 5x sub 1 plus 7x sub 2. Ayan. At papalitan lang natin yung x sub 1 and x sub 2. So, 5 times 2 plus 7 times 10. Oh, yan. Equals, anong equals na itong dalawang to? Ang profit natin dyan ay 80. Yan, 80 yung ating profit yan. Para sa point B. Yan. Tapos na ba tayo? Hindi pa tayo tapos. Kasi, ilan ba yung corner point natin? Ang corner point natin ay 4. So, ito pa yung isa. Yung sa corner natin. Yung point D. Ay, yung point C pala. Tapos na natin pala yung point D. So, point C na tayo. So, lagyan na lang natin dito yung point C. Yan. Intersect yan. Parehas lang rin ng point D. Saan siya nag-intersect? Nag-intersect siya dito sa may, ano to? Ito muna pala. Yan. Ano yan? Sa bottling. Intersect siya sa bottling and sa packing. Kulay green yung line. Ayan. So, yung dalawang formula dito, yung sa ano natin kanina pa na inaano dun sa may let, yung ano natin dyan is yung 8x sub 1 plus, ito yung packing eh. Ay, hindi. Yung sa bottling ito. Ayan, kopyahin natin to. Para naman sa packing, so, since wala pa naman ata yung packing, or ano, wala pa nga. So, 10x sub 1, ay no, sub 1 plus 5x sub 2. Ayan yung sa packing. Less than or equals 100. So, katulad nung kanina kong discuss, ayan, since alam naman natin na yung sa graph, tapos na rin naman natin kunin yung corner point, di-delete ko na rin siguro to. Para magkasya yung solution natin dito sa point C. Ano? Ayan. Ayan. Since nawala yung ano, ita-times natin siya sa may? Natin siya ita-times? I-times na lang natin siya sa negative 5, ito. So, sa negative 5, lagyan natin. Tapos ito, sa positive 8. Ayan. Ayan. Malalagay kaya? Ayan. Times natin siya dyan. So, negative 5 times 8, ano yun? Negative 40x sub 1 plus, or hindi, no pala. Negative pa rin pala siya, no? Negative 5 times 8 equals negative 40x sub 2. Less than or equals negative 5 times 96 is negative 480. Dito naman, sa 8 times 10, ayan, 8 times 10, 80, x sub 1, plus 8 times 5 is 40, x sub 2,
less than or equals 8 times 100, 800. Ayan. Solve natin to. Negative 40 minus 80, since mataas yung 80, so positive 40 x sub 1 siya. Ito, cancel na tong 40 na parehas since magkaiba sila ng sign. Less than or equal negative 480 minus 800 is 320. Ayan. I-divide natin siya saan? Saan natin siya i-divide? Sa 40. Yes. Para mawala yung 40 dito sa x sub 1. Ayan. So, ang natira na lang is x sub 1. X sub 1, 320. Divide 40 is 4. Yes. 4 yan. Ito yung ating x sub 1 para sa point C. Yan. Cancel natin to. Pati rin to. Kasi 0 na siya eh. So, ang next naman dyan ay yung x sub 2, no? Hanapin natin yung x sub 2. Dito natin ilagay. X sub 2. Palitan lang natin yung value. Ito, piliin ko tong 10. X sub 1. Since yung x sub 1 natin ay 4, yan. 4 plus 5x sub 2 less than or equals 100. Ayan. 10 times 4, 40 plus 5x2, 5x sub 2 less than or equals 100. Since ililipat natin or transfer natin yung 40 sa kanan, magiging negative na yan. So, ang matitira na lang dito is 5x sub 2 less than or equals 100 minus 40. Ayan. 5x sub 2 less than or equals 100 minus 40 is 60. I-divide natin siya. Divide siya natin sa natin siya di-divide sa 5. Ayan. Matitira na lang dito is x sub 2 equals 12. 60 divide 5 is 12. Ayan. So, may x sub 1 and x sub 2 na tayo para sa point C. So, isusolve na natin ngayon yung the max profit netong point C. So, yung point 0 ay yung coordinate niya is, yung sa x sub 1 niya is 4, sa x sub 2 naman niya is 12. No? Yung solution, ito yung ating solution. No? 5x sub 1 plus x sub 2, 7x sub 2. Yan. Equals, papalitan lang natin yung value ng x sub 1 and x sub 2, no? 4, 7 times 12. So, anong total na itong profit na to? Ng point C. So, ang ating profit natin dito ay 104. So, yan. Na-compute na natin lahat. So, ang ating maximization para sa problem ni Glenn ay itong point C. Ayan ang ating profit na kailangan iyan natin, no? So, ayan. Ayan yung kailangan natin iyan, no? So, yung sa men raw, kailangan raw natin i-produce is 4. And sa women raw is 12. Tapos yung total profit natin ay 104. So,
doon lang at maraming salamat sa pakikinig. Thank you.